Good day mga Rema Mips, mga Rema Pips, kumusta? Again, ito na naman po si Edwin ng Pamilya Martin and I hope lahat po ng mga nakakapanood ng aking video vlog ngayon na tungkol sa pagbibigas ay nasa mabuting kalagayan. And ang isa pa sa mga itatopic ko nga ngayon is yung ano yung mga mabebentang bigas, no? Like dito sa amin, talaga nakikita nyo sa likod ko, no, medyo mababa ng stock niya. Ang Dinorado Mindoro. No? Ito, ang bigas ng Dinorado Mindoro, alam naman natin, ito yung kapag sinaing mo, humahalimuyak. So, kumaga, amoy na amoy sa buong kusina yung bango na talagang gugutumin ka pag naamoy mo. No? Yan ang Dinorado Mindoro. At saka ang kanin talaga niya is talagang napakalambot. No? Napakalambot, napakasarap. Kumaga, ang sarap niya. Ang sarap kumain. No? Pero hindi siya, ito sinasabi ko sa inyo, ang Dinorado Mindoro, hindi siya maalsa, hindi siya mabuhaghag, hindi siya magandang pag fried rice. No? Ang Dinorado, hindi magandang pag fried rice kasi medyo dikit-dikit siya, no? Parang Japanese rice. No? Sabi nga nila doon, ito yung parang kanin ng Tokyo or ng Jollibee, no? Talagang dikit-dikit. May mga iba tayong customers na ayaw ng ganun. Gusto nila yung hiwa-hiwalay. Minsan daw kasi pag dikit-dikit ang kanin, hindi rin sila nabubusog. Pero ako, bagay magkakaiba naman kasi lahat ng mga customers to. Like ako, gusto ko talaga dikit-dikit. Talagang ginaganahan ako kumain pag yun ang kanin ko. Minsan nga, sa isang ulam, 2-3 subo ng kanin. Ganun kasarap para sa akin ang Dinorado Mindoro. Pero like ito, sinasabi ko sa inyo, doon sa mga mahilig magsangag, hindi ito pwedeng pangsangag or hindi ito magandang pangsangag, no? Kasi ang Dinorado, ang maganda pa sa Dinorado Mindoro, pag sinain mo siya sa umaga, kahit hanggang gabi, no, basta i-ref mo lang, ang lambot pa rin ng kanin. Talagang masarap, no? And ang price nga pala nito, kung di ako nagkakamali, nag-range from 58, 60 to 62. So bahala ka na kung paano mo di-discard yan. Pero doon ang range ng presyo ng Mindoro, Dinorado Mindoro sa retail, sa mga yung SRP usually sa mga tindahan. And ang pangalawang malakas sa aking bigas is yung maalsa, no? Especially ngayon nagkalat yung mga business na pares mami, mga paresano. So pag mga ganon, ang talagang ginagamit nila ay yung mga maalsa, yung mga medyo buhaghag, yung talagang pag sinain mo, mapupuno yung kaldero mo sa sobrang dami ng kanin, no? Yan, ang isa sa mga medyo talagang sumikat sa akin na bigas na maalsa is yung Bachelor, no? Full grain siya. Yan, Bachelor, yan, maraming kumukuha sa akin dito sa lugar namin, yung mga sikat na parisan dito sa lugar namin, yan ang kinukuha nila sa aming bigas. Yung mga kantin, yan, yung mga nagtatapsilog, yan. Tandaan nyo, Bachelor. Yan ang isa sa mga talagang pag kailangan mo ng maalsang bigas, yan ang kukunin mo, Bachelor rice. No? Ang Bachelor rice, siguro nag-range siya. Like sa akin, pwede siya mag-range ng 56, 58, 60. Ikaw na ang bahala kung paano mo di-discard. Basta, yun. Una, Dinorado Mindoro, and then ang Bachelor rice. So mamaya, papakita ko nila sa inyo ang itsura ng sako ng Dinorado Mindoro at saka Bachelor rice. No? So yun, no, mga Rema Mips, mga Repa Pips, siguro sa next vlog ko, yung mga ibang bigas pa, no, na talagang mga fast moving, sasabihin ko sa inyo, no, yung mga pwede kong ibigay sa inyo tips na ibenta yung bigas, ipapakita ko sa inyo sa aking next vlog, no, para at least alam nyo kung ano yung mga medyo magandang i-alok sa mga customers na talagang babalik-balikan na, okay? Actually, may isa tayong ka-Repa Pips na nagtanong sa akin, no, yun nga, natanong niya sa akin, Repa Pips Edwin, shoutout nga pala sa'yo, no? Si Sir Jonathan, no? Natanong, pare, kumusta ka dyan? And nag-start na nga pala siya ng kanyang bigasan business. Hope na yung mga malapit sa lugar niya, supportahan natin ang kanyang negosyo, no? Yan, kalimutan ko yung ano niya, ito. Ang kanyang bigasan na name is Base Bomb Bigasan, no? Shoutout sa iyo, Repa Pips. Hope na lumaki, gumanda yung business, no? God bless and good luck sa inyo. And natanong niya sa akin, Repa Pips, Edwin, paano nga pala yun, no? Kasi yung kinukuha na kong supplier, tumaas ng 50 pesos.
per sack, no? Yun, pag may mga ganun din kayo questions, ang tingin ko diyan, siguro try nyo rin mag-explore sa iba. Hindi naman siguro masama magtanong-tanong sa ibang tindahan o sa ibang dealer, no? Try mo magtanong. Siguro kung makapagtanong ka ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima na ganun din ang nangyari, tumaas din ng presyo, siguro it's about time na talaga magtaas ka na rin. Pero kung yung dealer mo lang mismo ang nagtaas and then yung mga ibang dealers hindi nagtaas ng presyo, siguro it's about time na lumipat ka. No? Hindi masama 'yon, no? Siyempre, kailangan natin kumita. Hindi masama na mag-transfer from one dealer to another. Kung nakita mo namang reasonable, kumbaga tumaas dun sa kinukuha mo dati, tas dun sa mga ibang mga dealers hindi tumaas. So, most probably sa kanya lang tumaas. So, it's about time na lumipat ka. And then, wag mo namang kakalimutan yung dati mong kinuhanan. Of course, medyo kumustahin mo rin. Baka naman bumababa uli yung bigas niya, di ba? So, ganun lang. Try to explore. No? Maghanap ka ng mga ibang dealers na tingin mo makakatulong sa'yo. Again, maraming salamat sa pagtangkilik sa aking video vlog. And mga Repa Peeps, maraming salamat. Again, this is Edwin ng Pamilya Martin and may God bless us all. Bye.